One time sabi ko sa kanya mag-date naman kami. Sabi niya sa akin, basta libre ko daw. At kung gusto ko daw ng kasali, ako daw muna yung magbayad ng expenses. Imagine na hindi naman ako kung san-san lang napulot. Pero yung treatment niya sa akin sobrang baba. Sinayang ko yung kabataan ko, yung ganda ko, yung pera ko for nothing. At yung itsura ko ngayon, parang nadagdagan ng 10 taon. 6 years kaming mag-boyfriend bago kami nagpakasal ng civil wedding. Nagkakilala kami sa work sa Manila. Laki akong probinsya, medyo naive pa ako noon sa pag-ibig. Manager ako dati ng asawa ko sa workplace namin. At hindi ko inaakala na magugustuhan ko siya. Kasi sa totoo lang, hindi siya gwapo, payatot at mahirap din ang pamumuhay. Halata mo yun sa pananamit niya at sa itsura niya. Hindi naman sa OA ako, pero yun talaga eh. And then ako galing ako sa private school. Maporma, maganda at matalino rin daw ako, sabi ng mga tao. Disclaimer lang na hindi ako ang may sabi niya. Nagtataka nga sila kung anong nagustuhan ko sa kanya. Never kong na-imagine na magiging boyfriend ko siya. Fast forward na naging kamit, nakita ko noon na matyaga siya sa akin. Mabait, may pangarap sa buhay, kayang sakyan yung mga kawirduhan ko. Mahal na mahal niya ako noon at siya yung first sa lahat ko. Hanggang sa nag-abroad ako. Lagi kami nag-aaway noon pero nakaka-survive naman. Ang madalas sa pinag-aawayan namin dahil sa oras, tampo, misunderstanding at higit sa lahat. Hindi ko kasi nakita sa kanya na may ginagawa siyang paraan para sumunod sa akin. Na ultimo passport niya ay pinag-awayan namin ng malala. At ilang buwan siguro or taon din bago pa siya nakakuha. And also, hindi niya naiintindihan yung bigat na pinagdadaanan. Umuwi naman ako na halos taon-taon at wala naman akong napansin na may iba siya. Financially, sasabihin na natin na 95% ay ako ang sagot sa lahat. Dahil iniintindi ko lagi yung kalagayan niya sa buhay. Sabi naman niya, babawi siya sa akin pag okay na yung work niya. So, yun ang pinanghahawakan ko. Sa buong relationship namin, sobrang ayaw na ayaw sa kanya ng mama ko. Pero wala silang nagawa. Kinasal kami sa Manila at ate ko lang at best friend ko yung umattend. At secret wedding yun kasi honestly, hindi ako proud. Para sa akin kasi hindi ganitong klaseng wedding yung pinapangarap ko at deserve ko. Yung wedding ring namin, silver lang at wala pa yatang 500 pesos. Actually, walang proposal, walang engagement na nangyari. Na kahit engagement ring wala. Bale, almost 6 years kami into relationship at 5 years kami LDR. At doon ay nag-decide na ako na kunin na siya since wala naman siyang ginagawang paraan para magsama kami. Kasi kung hindi ko siya isasama sa application ko for permanent residency as couple, may hirapan lang akong kuhanin siya pa abroad later on eh. So ako na yung sumugal at gumawa ng paraan. So lahat yun ay benefit niya. Para yun sa kanya for better future. And all expenses ay paid by me. Ang sabi niya noon, papakasalan niya rin ako eventually sa simbahan. Mag-iipon lang daw at babawi daw siya. Na kahit na nga sa parents ko eh, nag-promise siya. Then after 9 years of waiting ay wala pa rin kasal. One time tinanong ko siya between of our heated argument. At ang sabi niya sa akin, sa tingin mo papakasalan ba ulit kita sa ugali mong yan? So grabe ang sakit sa akin nun. Minsan naman kapag ka-okay kami, sabi niya nag-iipon pa lang naman daw siya. Eh magkano lang daw ba naman yung sinasahod niya? Well, that's what he says but I don't really know how much he earns. And then ang sabi niya sa akin na kung gusto ko daw ay ako daw muna yung magbayad ng expenses sa kasal. At babayaran na lang daw niya. Grabe, nakakapangliit. Imagine na hindi naman ako kung saan-saan napulot pero ang treatment sa akin sobrang baba. Samantalang yung kapatid ko, sa Pinas lang naman sila working pero na-afford magpakasal. Sobrang mahal na mahal ko siya kaya pinipilit kong intindihin lahat. Hindi naman ako perfect bilang tao pero lahat naman ginawa ko para sa relationship namin. I try to be patient hoping na dumating yung point na magkusa siya na baka kako late lang mag-mature. Kasi 2 years older ako sa kanya. At dun sa part na ako muna yung magbabayad, ayaw ko naman nun kasi nga madami rin siyang utang sa akin na hindi binabayaran. And to be honest, hindi ingranding kasal yung gusto ko. Na ang gusto ko lang talaga, alukin niya ako ng kasal. Mag-propose siya at tuparin niya yung promise niya kahit kasalang bayan pwede na. Iniisip ko na mahirap bang gawin yun? Hindi niya ba ako mahal after everything na ginawa ko for us? Wala rin siyang oras sa akin. Lahat ng oras niya pag nasa bahay ay nasa cellphone, computer, iPad, gitara, camera, at kung ano-ano pang hobbies gadgets niya. Never akong naging priority niya. By the way, afford niyang lahat yung luho niya ha, pero wala siyang budget para sa akin at sa kasal. Iniisip ko na lang din na nag-e-enjoy siya sa mga bagay na hindi niya pa nararanasan noon kasi nga mahirap lang sila. Share kami sa mortgage but I pay majority of our bills. Wala rin siyang binibigay na pang grocery at maintenance ng bahay. At kapag hinihingan ko siya ng budget, magagalit or hindi talaga siya nagbibigay. Siguro isang beses sa isang taon pag nagagalit lang ako. At hindi yun malaki, nasa $150 lang. To the point na nagsumbong na ako sa mama niya. Na one time hindi rin makapaniwala yung mama niya na ganun yung anak niya. 90% ng gamit namin sa bahay ay ako yung nagpundar. Trip abroad or uwi sa Pinas namin ay gastos ko rin. Every labas namin kahit saan kami kumain or makapunta, ako lahat yung nagbabayad. And then one time sabi ko mag-date naman kami. Sabi niya sa akin basta libre ko daw. Offended talaga ako malala because here I am trying to work out things in our relationship. Tapos siya ang focus basta hindi siya magagastusan. Tapos pag ako nagrarant at maglalabas ng sama ng loob, umiiwas siya. At sabi niya pa na ayaw daw niya akong kausap dahil nauuwi lang sa away. Nagar daw ako, mataray, etc. Ayaw niya akong pakinggan, ayaw din niyang nagsasabi ako ng problema sa iba. Nakasiro pinamumukha ko daw na masama siya. At doon siya galit na galit lalo. Kaya hindi ko alam kung kanino maghihinga ng sama ng loob. Yung mental health
health ko grabihan sa stress. Na sobrang bait niya sa iba, tahimik lang kung titignan na parang ako ang mas aggressor sa aming dalawa. Sa mga kawork niya, medyo malandi siya in the past. Pero wala akong oras mag-investigate kung meron siyang iba. Kasi never ko ding naging ugali na mag-check ng phone. Pag nag-aaway kami, kayang-kaya niyang hindi ako kausapin for up to 3 weeks. Most of the time, ako yung sumusuko kasi nga hindi ko kaya yung stress. As in na parang okay lang sa kanya na hindi kami nag-uusap. Samantalang ako unti-unting namamatay sa sama ng loob. Inaasikaso ko lahat ng gamit niya. Ako yung bumibili ng damit niya mula ulo hanggang paa. Branded lahat dahil mapili siya. Lahat ng needs niya, pabango, deodorant, ako lahat yung bumibili. Hindi ko hinahayaan na gusgusin siyang lalabas ng bahay. Ganun ako mag-asikaso sa kanya. Samantalang konting kalinga hindi ko makuha sa kanya. Kapag may utos ako sa kanya, ang end up ako na lang din yung gagawa. Kasi nainit lang yung ulo ko tapos hindi pa rin niya nagagawa. Yung mga pakisuyo ko naman sa kanya na pa-drive ako, parang pinaparamdam niya sa akin na isa akong malaking abala. Kaya lahat ng bagay ginagawa ko na lang mag-isa. Grocery, laba, tiklop ng damit. Pagluluto at paglilinis ay tumutulong siya sa weekend. Pero madalas sa bathroom niya lang at common area niya lang yung lilinisin. Yung area ko hindi. 3 weeks ago nag-away ulit kami at hanggang ngayon ay hindi pa kami okay. Nagpunta ako sa lawyer to process our divorce. Kasi pwede dito sa Canada na mag-file ng divorce. Na kahit nangakasal kami sa Pinas. Ngayon na medyo nakikita ko naman na marriage for convenience lang yung habol niya sa akin. Pero hirap na hirap akong tanggapin na nasaan na yung taong minsan ay pinagkatiwalaan ko. Sinayang ko yung kabataan ko, yung ganda ko, yung pera ko for nothing. At yung itsura ko ngayon ay nadagdagan ng 10 taon. Paano ba ako mag-move on? Medyo scared din ako mag-isa sa buhay kasi nga may edad na rin ako ngayon. At pumangit na rin dahil kung ano nung na-develop kong sakit sa sobrang stress ko sa kanya. At sa mga pinagdadaanan ko na para lang masecure yung future namin. Pagod na ako maging provider. Kailan kaya ako magiging Disney princess? Pa-advise naman ako ng isang malupit mamilin para magising ako sa katotohanan. Letter sender, Melanie. Ante, binasa mo ba yung kwento mo? Kasi magiging entitled talaga yan, bakla. Yung ba namang ibigay mo yung hindi niya deserve? Sasabihin mo pa na natatakot ka mag-isa. Sa lagay mong yan, hindi pa ba? Huwag mo nang tanungin kung paano kang makaka-move on. By hook or by crook, kailangan mong makaalis dyan. Na hindi mo naman kasi kailangan ng lalaki. Tanginang yan. Buti hindi ako yung naging ina mo. Kasi kung ako, aalugin kita ng malala hanggang sa mawalan ka ng ulira. Tangina kasi sayang lang yung pinadedek ko sa'yo eh.